Paano kung sabihin kong ang pinakamahinang miyembro ng party ang siyang dahilan kung bakit sila yumaman? Isang babaeng itinapon dahil sa pagiging mahina pero may taglay palang skill na nagpapataas ng swerte ng 500% lang naman. Kaya dahil sa kakayahang ito, sunod-sunod silang nakakuha ng mga rare drop item na halos imposibleng makuha ng ibang adventurer. At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinaliwanag ni Limas na ang tunay na pinagmulan ng dungeon na mas kilala sa mundo ng Magic World bilang Dreamhall. Ayon sa kanya, na ang mga ito ay hindi pangkaraniwang lugar, kundi mga bangungot na napapanaginipan ng God of the Creation na si Alexerus habang siya ay natutulog. Ikinuwento ni Limas na si Alexerus ay ang sinaunang Diyos na umiiral mula pa sa simula ng walang hanggang panahon. Siya ang lumikha mula sa kawalan ng buong mundong kanilang ginagalawan, pati na rin ang napakaraming Diyos at Diyosa na nagsisilbing tagapangalaga ng iba't ibang aspeto ng mundo. Gayunpaman, dahil sa walang katapusang pag-iiral sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala sa katinuan si Alexerus. Dahil dito, ang mismong mga Diyos at Diyosang kanyang nilikha ang napilitang igapos ang kanilang tagapaglikha upang pigilan ang mapaminsalang kapangyarihang dulot ng kanyang kabaliwan. Ngunit kahit nakagapos na si Alexerus, ipinaliwanag ni Limas na hindi pa rin natatapos ang epekto ng kanyang mga bangungot. Dahil hanggang ngayon, patuloy pa rin itong nakakaapekto sa realidad ng kanilang mundo. Ang mga nakakatakot na nilalang na umiiral sa panaginip ng God of Creation ay dumaraan sa mga lagusan o pintuan ng kanyang mga bangungot at nagiging mga tunay na halimaw na gumagala sa kanilang mundo. Dahil dito, ang bawat Dreamhall o dungeon ay itinuring na isang pinakadelikadong lugar sapagkat ito ay nagsisilbing daanan ng mga halimaw na isinilang mismo mula sa mga bangungot ng kataas-taasang Diyos na si Alexerus. Pagkatapos ng paliwanag ni Limas, tuluyan ang dumating sina Ilimas at Rosh sa mismong gate ng dungeon. At may hahalin tulad nga natin ito mga lods sa isang warp portal na karaniwang makikita natin sa online games noon. At ipinaliwanag ni Limas na yun mismo ang isang dungeon na mas kilala sa kanilang mundo bilang Dreamhall. So kaya pala tinawag na Dreamhall ang mga dungeon na ito mga lads ay dahil nalikha ito mula mismo sa masamang panaginip o mga bangungot ng God of Creation na si Alexerus. At ang pangalan pala ng Dreamhall na kanilang papasukan mga lads ay Angel's Playbook na may recommended level na level 50. Bago sila tuluyang pumasok, ipinakita ni Rosh ang kanyang kasalukuyang stats kay Ilimas. Nag-aalala nitong sinabi kung tama ba na isama pa siya. Dahil pakiramdam niya ay napakahina pa ng kanyang mga stats at baka magiging pabigat lamang siya. Aminado rin siyang magulo ang naging paglaan niya ng kanyang mga skill. Ipinaliwanag ni Rosh na ang tanging offensive skill na meron siya ay ang Dice Trust. Ngunit magagamit lamang ito kapag tumapat sa 6 ang resulta ng dice. Kaya pinagsisisihan niya na hindi niya inilaan ang kanyang mga skill points sa full acrobatics o kaya naman sa attack booster na sana'y makatulong upang malaki ang damage na maibigay niya sa mga kalaban. Bigla namang sinabi ni Limas kay Rosh na huwag itong magalala dahil kailangan kita. Kaya namula nga ang pisngin ni Rosh na napaisip kung ano pa talaga ang ibig sabihin ni Limas. Sinabi niya na hindi pa siya handa sa mga ganung bagay dahil wala pa siyang anumang karanasan. Dagdag pa niya na kung hindi ipaliliwanag ni Limas ang tunay nitong ibig sabihin, malamang ay iba ang maiisip niya. Aminado rin siyang may mga pagkakataong gusto niya ang ganong paraan ng pagsasalita. Pero pakiramdam niya ay hindi naman yun patas para sa kanya. Samantala, wala namang naiintindihan si Limas sa kung ano ang pinagsasabi ni Rosh. Kaya sinabi na lamang niya na plano nila sa pagkakataong ito ay kumita ng 30 million gold at may taas ang level ni Rosh hanggang level 30 bago matapos ang misyong ito. Kaya gulat na gulat nga itong si Rosh at hindi makapaniwala sa narinig niya. Kaya nagtataka siya kung paano naman mangyayari na maaabot niya kaagad ang level 30 habang sabay pa silang kikita ng 30 million gold. At pinayuhan nga ni Ilimas itong si Rosh na huwag basta-basta ipapakita ang kanyang stats sa ibang tao dahil maaari itong magdulot ng malaking problema.
Pagkatapos, ipinakitang tuluyan ng nakapasok itong sina Ilimas at Rosh sa loob ng Dream Hall. Ipinaliwanag ni Ilimas na bagamat level 50 ang recommended level para sa Dream Hall na ito, alam na niya kung anong klaseng mga halimaw ang naghihintay sa kanila, lalo na sa bahaging ito, ngunit hindi sila dapat magpakampante. Dagdag pa ni Ilimas na wala silang balak na magtungo sa ibang bahagi ng Dream Hall. Mananatili lamang sila sa upper level, kung saan ligtas nilang maisagawa ang kanilang plano na magpalakas at magpa-level up. Ipinaliwanag ni Ilimas na ang kanilang magiging strategy sa laban, siya ang unang hahatak sa atensyon ng mga halimaw upang sa kanya lamang nakatuon ang mga pag-atake. Samantala, gamitin naman ni Rosh ang pagkakataon na yon upang gamitin ang kanyang Iron Piercer Knife para salakayin at tuluyang mapatay ang mga halimaw. Lumakas ang loob nga dito ni Rosh at sinabi niyang ang pagpunta niya hanggang sa Dream Hall na ito ay isa rin sa mga desisyong ginawa niya, kaya wala siyang dahilan para panghinaan ng loob. Dagdag pa niya na hindi rin niya maaaring sayangin ang tiwalang ipinakita ni Ilimas, lalo na't binilhan pa siya nito ng isang mamahaling sandata na nagkakahalaga lang naman ng 550,000 gold. At ang sandatang ito ay ang Iron Piercer Knife na may recommended level na level 18. Bukod sa nagbibigay ito ng plus 3 attack, madali rin itong nababaon ang talim sa matitigas na kalaban. Higit pa rito, sa bawat matagumpay na pag-atake ay mababawasan ng 15% ang depensa ng target, dahilan upang madali itong mapabagsak. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may nag-step in sa gilid na agad namang napansin ni Ilimas, at dito'y nakita niya ang isang monster na patchwork bear, kung kaya't sinabi niyang mukhang nandito na ata ang una nating target. Samantala, ito namang si Rosh ay nakitan sa monster bear. Wika pa niyang ang cute daw ng bear na ito, kahit ang level ay hindi naman cute. Sinabi ni Ilimas na ang normal na pag-atake ng halimaw ay nagdudulot ng 22 HP na damage. Kaya kahit tamaan pa si Rush ng isang normal na atake, ay may matitira pa rin itong HP. Gayunpaman, binalaan niya ito na kung magiging critical ang pag-atake ng halimaw, hindi na nito kakayaning mabuhay. Ipinaliwanag din ni Ilimas na may paraan pa upang tuluyang mapigilan ang pag-atake ng patchwork bear. Kung mapapabagsak agad ni Rush ang halimaw sa mismong sandaling magsimula na itong umatake, tuluyan nitong mapuputol ang pagkilos ng monster at hindi na nito may pagpatuloy ang pag-atake. Dahil sa detalyadong paliwanag ni Ilimas, nagtaka tuloy itong si Rush at naitanong kung paano ito nalalaman ng napakaraming impormasyon patungkol sa patchwork bear. Napabiro pa nitong tinanong kung isa ba itong tagahanga ng naturang halimaw, na agad namang sinabi ni Ilimas na hindi siya tagahanga ng patchwork bear. Bago nagsimula ang laban, sinabi ni Ilimas kay Rosh na siya ang haharap at sasalo sa lahat ng pag-atake ng patchwork bear. Inutusan niya si Rosh na samantalahin ang pagkakataon at umatake mula sa blind spot ng halimaw. Pinayuhan din niya itong bantayan ng mabuti ang claw at bite ng patchwork bear upang makaiwas sa mga mapanganib na pag-atake nito. Kaya agad namang tumakbo si Rosh sa gilid at sinabing naiintindihan niya ang plano na ito. Samantala, sinadya ni Ilimas na pumwesto sa harap ng patchwork bear habang nasa likuran nito ang ilaw. Dahil dito, humabang anino ng halimaw hanggang sa kanyang kinaroroonan, kaya nang makuha niya ang tamang posisyon, agad niyang ginamit ang kanyang bagong skill na Shadow Stomp. Habang ginagamit ang skill na ito, naalala ni Ilimas na nakuha niya ang Shadow Stomp gamit ang skill points na kanyang nakuha matapos ang laban niya sa Mad Heater. Sinabi niya na gagamitin niya ang skill na ito upang matiyak na mabilis ang pagkaka-level up ni Rosh. At ipinaliwanag nga dito na ang Shadow Stomp, kapag naapakan ng gumagamit ang anino ng kalaban, hindi ito makakatakas o makakagalaw palayo. Ngunit sa oras na maiangat niya ang kanyang paa kahit bahagya lamang, agad na mawawala ang epekto ng pagkakabihag at makakawala ang kalaban. Habang naka-active ang Shadow Stomp, binalaan ni Ilimas si Rosh na mas mahabang naaabot ng anino ng patchwork bear kaysa sa inaakala ni Doc. Kaya pinayuhan niya itong maging maingat sa bawat galaw. Agad namang sumagot si Rosh na naiintindihan niya. Ngunit maya-maya napansin ni Rosh na tila wala namang kuko o pangil ang patchwork bear. Kaya nagtataka siya kung bakit ipinapaalala sa kanya ni Ilimas na mag-ingat sa mga yon.
Ngunit ilang sandali lang ang lumipas, unti-unting lumalabas ang mga matutulis na kuko ng Patchwork Bear kasabay ng pagsulpot ng mga matatalim nitong pangil. Kaya nang makita niya ang tunay na anyo ng halimaw, hindi mapigilan ni Rosh na mandiri sa nakakatakot nitong itsura. Kasunod nito, biglang sumugo ng Patchwork Bear kay Limas, ngunit nananatiling seryoso ang ating bida at hindi nagpatinag sa pag-atake. At sa mismong sandaling makalapit ang halimaw, agad niyang hinarang ang pagsugod nito gamit ang kanyang shield dahilan upang manakaut ang Patchwork Bear. Napao nga itong si Rosh at humanga kay Limas. Sinabi ni Limas na mabuti na lamang ay may dala siyang shield. Hindi niya pwedeng igalaw ang kanyang mga paasa ngayon dahil maaaring muling bumangon ng Patchwork Bear, kaya ito na ang oras ni Rosh para mag-shine at gamitin ang Iron Piercer Knife para tapusin ang halimaw na ito. Parang ang skeptical itong si Rosh habang hawak-hawak ang Piercer Knife at nakatitig sa Patchwork Bear at sinabi pa niyang hindi ka na-cute ngayon. Maya-maya pinagsasaksak na nga dito ni Rosh ang monster habang sinasabing tikman mo ang hagupit ng atake ko, na parabang pinagpraktisan niya ang halimaw na ito. Matapos ang ilang magkasunod-sunod na pag-atake, tuluyan ding napatay ang halimaw. Samantala, napatanong naman si Limas kung ilang level na ang itinaas ni Rosh. Ngunit agad siyang natigilan nang makita niyang nagmamadaling hanapin ni Rosh ang posibleng drop item sa katawan ng napatay na monster. Ngunit sa kasamang palad, wala itong nakuha kahit isang item dahilan upang malungkot at mapaiyak siya. Dahil dito, ipinalala na lamang ni Limas na huwag itong mag-alala sapagkat ang tunay na layunin nila sa pagpunta nila dito ay magpa-level up. At saka marami pa naman silang tatalunin mamaya ng mas marami pang Patchwork Bear. At ilang sandali pa ay bigla na lamang may lumabas na same monster, kaya sinabi ni Limas na itigil muna nila ang kanilang pag-uusap dahil may lumitaw na namang isa. Kung kaya't sinabi ni Limas na gagawin pa rin nila kung ano ang ginawa nila kanina, na agad namang sinang-ayunan ni Rosh. Pagkatapos ilang sandali pa ay pinakitang may mga iilang napatumba na si Rosh na mga Patchwork Bear, kaya sobrang saya niya dahil may mga nakuha na siyang item, isang pares ng Bear Shield na nagkakahalaga lang naman ng 200,000 gold. Napatanong si Rosh kay Limas kung hindi ba ito naging masaya na isinama siya dito dahil sobrang swerte nila nakakuha sila ng mga mamahaling item. At dagdag pa niya kung magagamit ba ni Limas ang shield na ito. Ngunit nagtataka ang ating bida na parang may kakaiba atang nangyayari sa ginagawa nila ngayon. Dahil nahulugan lang naman sila ng back-to-back na drop na parang sumobra ata ang swerte nila. At base sa naaalala niya, sobrang bihira lang mag-drop ang monster na ito. Inisip ni Limas na si Rosh ay mayroong special skill na Cat's Paw. Dahil sa skill na ito, binuboost ang luck ni Rost hanggang 500%. At nakita niya kanina sa stats nito na halos lahat nitong skill points ay inilagay niya sa Lady Luck skill 3. Kung kaya't na-realize ni Limas na ang pangyayaring ito ay hindi isang coincidence o swerte, kundi dahil sa special skill ni Rosh. So ang dahilan pala mga lods kaya nahulugan ng isang rare drop item sword si Clean at kumita ng malaking pera ay dahil sa special skill ni Rosh na Cat's Paw na nagbibigay ng tsansang mahulugan sila ng rare drop item dahil sa mayroon itong 500% luck. And by the way mga lods, ang ibig sabihin pala ng Piero, which is ang job class ni Rosh, ay isang clown. Kumbaga maihahalin tulad natin siya kay Hisoka na may mga barahang skill at luck na parang nasa perya kung pumupusta. Kung kaya't dito na-realize ni Limas na isang malaking pagkakamali na pinakawalan ni Clean si Rosh at hindi nito nakita ang napakalaking value na meron si Rosh. Pangiti namang tinanong ni Rosh kay Limas kung nagiging helpful ba siya sa paglalakbay nila ngayon, na agad namang sinabi ni Limas na sobrang swerte niya at nagpapasalamat siya dahil pumayag itong makipag-party sa kanya. Tuwang-tuwa namang tinanong ni Rosh kung talagang gusto pa rin bang gamitin ni Limas ang shield na ito. Dahil kung ganun, mukhang kakailanganin pa nila magpabagsak ng 10 Patchwork Bear sa araw na ito. Ngunit napag-grip na sinabi ng ating bida na hindi na kailangan dahil may sapat ng level si Rosh para simulan ang tunay nilang laban. Kaya kaagad ngang binuksan ni Rosh ang kanyang stats kung saan gulat na gulat siya sa kanyang nakita dahil nakapag-level up na pala siya ng 7 beses at ngayon ay nasa level 20 na siya. Kung kaya't sinabi ng ating bida na ngayon, sisimulan na natin ang panghahunt ng Golden Rana. At dito lang nagtatapos ang chapter nito mga lods. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!